Proverbs 20 verse 6, sabi po rito, maraming tao ang magtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob, ngunit sinong makakasumpong ng taong tapat? Sa wikang Ingles, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Basa ng Diyos ang kanyang salita, pwede na tayong umupo. At ngayon, pag-aaralan po natin yung ibang aspeto na napag-aralan po namin, kakaiba na po ngayon, kasi po ang title po natin ay Faithful Servant of God. Okay? About faithfulness pa rin po. Kaya lang sa ibang aspeto, hindi katulad po kahapon. At ang Diyos ay naghahanap ng mga lalaki at babae na faithful po sa Kanya. Sabi po sa text po natin, maaari daw pong ipagmayabang ng isang tao na siya ay mabuti. Ang tanong, siya ba ay faithful? Sa wikang Ingles, Proverbs 26, ito po yung text natin, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. So, maaaring ang tao ay mabuti, okay? Maganda yung kanyang kalooban, pero ang tanong, siya ba ay faithful? Nung nakaraan, kung maalala nyo, 2 Sundays ago, pinag-aralan po natin ang relationship and intimacy. Na ang gusto po ng Diyos ay relationship and intimacy, hindi po religion, hindi po ritual, hindi po sacrifices. Sinabi po sa Hosea 6:6, for it is love that I seek and not sacrifice. Okay. So my love, katulad po ng mag-asawa, nagpapakasal po sila dahil may love. At kasiguro katulad din ng magsyota, kaya sila may relationship dahil po may love. Pero ano ba sa tingin nyo ang pinaka-importante sa lahat? Lahat naman ng mag-asawa mayroon love eh. Di ba? Pero bakit ganon? May love sila sa isa't isa, bakit po sila naghihiwalay? Anong nangyari? Anong nawala, Sister Gretchen? Faithfulness. Nawala po kasi po yung faithfulness. So kung iparaphrase natin, you may have love for the Lord, but the question is, do you have faithfulness to our Lord? Amen? Do you have faithfulness? We may be serving God, but are we faithful? Naunawahan po ba natin? Sa meaning po ng faithful is remaining loyal and steadfast. Ito po ay matapat sa wikang Tagalog. At ito po ay matibay, nananatiling matapat. Throughout his career, he remained faithful. Amen? Hindi po hanggang 5 years lamang ang pagmamahal. Katulad ng mga asawa. Di ba? Ang pinaka-vow po nila pag nakapakasal po sila, ano yung vow nila? Okay? For richer and for poorer in sickness and in health, till death do us part. Di ba? Faithfulness po ang ibig pong sabihin doon. Kasi pag okay po lahat, pero kung wala na, naghihirap na, baka mawala po yung faithfulness. Another meaning ng faithfulness, similar, loyal, constant, true. Okay? Nagiging totoo, devoted, true blue, true-hearted. Lahat kahit na anong mangyari, you remain loyal. Okay? So there is a test of faithfulness. Okay? May test of faithfulness in marriage, in any relationship. In our relationship to God, there is a test of faithfulness. Ano po ba meaning ng test of faithfulness? A test of faithfulness is a trial or circumstance designed to reveal or develop a person's loyalty, commitment, or trust to God or a partner. So nakakaroon po ng test of faithfulness. Amen? Na kailangan maipakita pa rin daw yung loyalty, yung commitment, yung trust po sa Panginoon o kaya naman sa ating partner. We remain loyal, okay, till death do us part, to our
partners. Okay? And will remain loyal to God until Jesus Christ comes again. Naunawahan po ba natin? So there are tests of faithfulness. Aming test of faithfulness, naglagay lang po ako ng iilan po rito. Okay? Kapag tayo, nagmamahal po tayo sa Diyos, at naharap po tayo sa pagpipilian, tulad na lang ng mag-asawa. Di ba? Nakikita ko sa marami, may asawa na, tapos gumaganon yung mukha. Tumitingin kapag may lumabas na sexy, kasi yung asawa niya, ang kanyang vital statistics na ngayon, kay 34, 36, ang laki-laki na ng tiyan. Kung dumating yung 36-24. Ngayon, baliktad na, yung sa asawa mo, yung 36 dito na. Amen? Napapalingon yung mga lalaki. At kung minsan, kahit na mahal niya yung asawa niya, nagbe-break yung kanilang relationship kasi nababaling, kaya nga dapat steadfast. Steadfast tayo sa pagmamahal sa ating Diyos, steadfast tayo sa pagmamahal sa ating partner. Oh, may asawa ka na, tumitingin ka sa iba, katulad na lang ng Diyos, nagagalit po sa bansang Israel kapag itinitingin nila yung kanilang atensyon at focus sa ibang Diyos. Tawag po sa kanila ay unfaithful children of God. Amen? So tayo po, sa next slide, kapag tayo ba ay naharap po sa isang pagpipilian, we love God, kaya lang may pleasures of this world. These words offer so many temptations. Tayo ba ay magpapatempt? Iniiwanan ba natin yung Diyos? Faithfulness, test of faithfulness. Ang dami, pleasures of this world. Amen. May nagyaya sa'yo, halika, punta tayo sa beach. Kasi ang ganda ngayon ng panahon, tag-ulan ng masadong matagal. Ngayon, yung araw, ang ganda-ganda ng araw. Ang sarap pumunta sa beach. Pinapanood mo yung dagat. Test of faithfulness, sinong pipiliin mo? Halika, punta tayo. 9:30, eksakto pa yung oras. Di ba? Anong pipiliin natin? It's a test of faithfulness. Sabihin mo sa kanya, oo, pupunta tayo, ang ganda ng araw. Kaya lang, after ng gawain, Pwede naman after ng gawain. Amen? Pasado ka. Kasi inuna mo yung Diyos, maliit na bagay, pero ang laking bagay na sa Diyos, kasi inuna mo ang Diyos. You showed yourself faithful to our Lord Jesus Christ. Hindi lang yon, pinapakita mo na mahal mo talaga siya. Amen? Ano pa? Kapag binigyan ng operan tayo, riches of this world, magiging milyonaryo ka. Ngayon, pinanood ko si Juan kahapon, yung interview kay Res Cortez. Amen? Kasi kabarka-barkada niya, si Fernando Po Jr. Siguro naman, kilala niyo si Fernando Po Jr. Di ba, nangandidatong presidente si Fernando Po? Hinarapan daw siya ng pera na ang dami-dami daw. Nung kandidato siya, binigay daw sa kanya. Sabi daw kay Fernando Po, sige, pusuportahan kita, pero ganito yung gawin mo. Anong ginawa ni Fernando Po? Sinuli daw niya yung pera Amen? Yun ay may prinsipyo. Amen? Hindi po tayo nagpapatangay. Hindi ka contractor. Hindi ka congressman. So, piliin natin. Which one are you going to take? The Bible, the Word of God, or you are going to live the Word of God, live God, and take the money. Take the wealth of this world. Ano? Amen? It's just a test of faithfulness. Sinusubukan tayo ng Diyos lagi kung faithful po tayo po sa Kanya. O kaya naman, may drawing po rito. Teachings of God and teachings of man. Teachings of man rather than the teachings of God. Pero nagsasabi nila, mahal nila ang Diyos, pero walang faithfulness. Ayaw nilang ma-persecute ng kanilang pamilya. Higit na mas mahal nila yung praises from man kaysa sa praise that comes from God. Amen? At ang dami pang
testing po sa atin about in our faithfulness to God. Itetest po yung faithfulness po sa atin po sa Diyos. Maging matatag po tayo. Dito na lang, Sunday, God is going to test us. Sino ang uunahin po natin? Sino ang pipili? Do we love God? Okay, tagdagan mo ng faithfulness. We love God. Wala namang problema yun eh. Kaya nga tayo nandito kasi mahal natin eh. Dagdagan po natin ng faithfulness. Pag walang faithfulness, mag-i-expire yung pagmamahal po natin. Matatangay tayo. Kung hindi tayo matibay, matatangay po tayo sa mundo. Dagdagan po natin po ng faithfulness. Ang hahanapin ng Panginoong Jesucristo, kapag siya'y dumating sa Luke 18:8 ay ito. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He find faith or faithful on earth? Sa wikang Tagalog, ang ginamit na salita, ang hahanapin ng Diyos, yung mga anak niya na nananatili. May mga nananatili pa ba sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagdating? So another meaning po ng faithfulness ay pananatili po sa Kanya. You remain faithful. Nananatili ka kahit na anong mangyari. May problema ka, may sakit ka, nananatili ka. May pagsubok sa loob ng church, nananatili ka. Nasaktan ka ng kapatid mo, hindi naman sinasadya, nananatili ka sa Diyos. You do not give up God. Nananatili ka. You remain faithful to God kahit na anumang mangyari. Nananatili ka. Nasa dulo ka na ng kamatayan, Diyos pa rin yung hawak-hawak mo. Hindi mo binibitawan ng Diyos. Kasi ang Diyos ang kayang magbigay ng lahat. Kaya pa nga dugtungan yung ating buhay. Wala tayong talo sa Diyos kapag faithful po tayo sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang talo. Wala kang talo. God is going to bless us. God promised us that. Maging faithful lang tayo sa Kanya. Sa bagong tipan, ay may 6 na talinhaga o 6 na parable ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. 2 sa mga talinghagang ito, binabanggit ang salitang malinaw na faithful. Ito po yung the parable of the faithful and evil servants and the parable of the talents. Okay? So pag-aralan po natin. Number 1, the parable of the faithful and evil servants. Sa Mateo 24:45 to 47, Jesus said, "Who then is faithful and wise servant whom his Lord had made ruler over his household to give them meat in due season?" Sino ang tapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan sa kanyang sambahayan na pakainin daw yung mga naiwan? Okay? Blessed is that man whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Magpalad ang tao na kanyang dratnan na tumatrabaho. Pagdating ng kanyang master, tumatrabaho siya. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his household. So faithful servants gives meat, food to his master's household while he is away. It means he continues to perform the job he is assigned to do even in the absence of his master until he comes. So ano po ba yung faithful servant? Nagtatrabaho kahit wala yung kanyang amo. Kahit walang bantay, tumatrabaho. Andiyan pa po ba tayo? Kailangan tumatrabaho po tayo sa ubasan ng Panginoon. Kailangan abutan tayo na may ginagawa. Yung bang pag-attend every Sunday, trabaho sa Panginoon yon? Pwede. Trabaho sa Panginoon. Ikaw nata-timing, may pagpipilian ka, o sino yung uunahin mo, trabaho muna ako sa Panginoon, pupurihin ko muna ang Panginoon. Amen? Pero gusto ng Diyos, mamaya, pag-aaralan po natin, dagdagan yung ating pong trabaho. Okay, so parable of the talent, sabi po rito, for the kingdom of God, Matthew 25:14-30, for the kingdom of God is a man traveling into a far country whom called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, unto another 2,
and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5. Okay? And likewise he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and dig in the earth and hid his Lord's money. After a long money, ibig sabihin yung talents po, tawag po sa currency po ng isang pera. Okay? Sukatan sa isang pera. Okay? Kaya money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with him. And so, he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou hast delivered unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter into the joy of thy Lord. Okay, hindi ko nababasahin po ang lahat. Yung master po, siya po ay pupunta sa ibang bayan at pinagkatiwalaan niya ang 3 tao. Sa isang tao, binigyan niya ng 5 talents. Okay, isang halaga po ng pera, 5 talents. Sa pangalawa, binigyan niya ng 2 talents. At ang pangatlo, binigyan niya ng 1. Anong ginawa nung binigyan ng 5 talents? Tinrabaho niya. Ininegosyo niya. Traded the 5 talents. At anong nangyari? Nag-produce pa ng other 5 talents, nag-profit, na-doble niya. Yung dalawa nung nangyari, itinrabaho niya, ininegosyo niya, naging 4 talents, kasi 2 talents na double. Yung isa, nung ginawa niya, hindi siya nagtrabaho. Ibinaon niya. Nagalit ang Panginoon. Sabi po doon sa mga nadoble po nila, sa verse 23, His Lord said unto him, Well done, my good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter, go into the joy of thy Lord. So sa dalawa, natuwa ang Panginoon kasi itinrabaho nila, na multiply po nila yung ipinagkatiwala po sa kanila. Ang gusto ng Diyos, mag-increase po tayo. Mag-increase po tayo sa ating pananampalataya. Ako rin ay taga-upo din po dati. Ayaw kong maging pastor. Ayaw kong maging servant. Taga-upo rin po ako dati. Pero may boses. Boses sa ilalim. Sa likod ng ating kaisipan, maglingkod ka sa akin, anak. Maglingkod ka sa akin. Minsan hindi natin naririnig yan. Pero may boses. God wants us to serve Him. Ayaw ng Diyos na taga-upo lang po tayo. Dagdagan po natin. Ayon sa ability na binigay ng Diyos po sa atin. May ability ang bawat isa sa atin. Oh, wala, hindi naman ako marunong kumanta, hindi ako marunong magsalita. May kamay ka ba? O di gamitin mo yung kamay mo. Amen? Kamay mo sa pagbibigay. Kamay mo sa pagbubuhat. Kamay mo sa pag-i-invite. Di ba? Hindi naman siguro mahirap. Halika, sister, attend tayo. Follow up mo siya. Di ba? Ang daming ukang upuan. Follow up mo siya. Add your talents. God will multiply it. Amen? So a faithful servant takes care of the talents entrusted to him. Then he invests the talents and profited double. The one given with 5 talents had money had made it 10, and the one given with 2 talents had made it 4. Okay? A faithful servant remains committed to work and increase what has entrusted to him. He works until his masters come. Work until our Jesus Christ come. Magtrabaho po tayo. Wag po tayong mapagod, wag po tayong maghinawa. Amen. Siguro yung iba hindi nila naunawahan. Ito ang puso ng Panginoon. Ito ang kalooban ng Panginoon, hindi po kalooban po ito. Pare-parehas lang po tayong lingkod po ng Diyos. So sa Mateo 24:46-47, blessed is that servant.
Mapalad daw po yung servant po na yon, whom his Lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, he shall make him ruler over all his goods. So when Jesus Christ comes back, mapalad daw po tayo kapag abutan po tayo pong gumagawa. Mapalad daw po tayo. Amen? Kalahin mo, pagbalik ng Panginoon, kumakanta ka. Di ba? Pagbalik ng Panginoon, di mo alam, kumakanta ka pa rin, nasa langit ka na pala. Di ba? Nakataas yung kamay mo sa church, nakapikit yung mata mo, tapos pagdilat mo, nandiyan na pala yung mga anghel sa langit. Ang dami-dami nyo na. Eh pag nasa bahay ka lamang, hindi ka nagtatrabaho. Ayan, mamaya, babasahin natin. May sinabi si Jesus Christ patungkol yan. Kung tayo ay tapat na alipin ng Panginoon at nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos, ay gagantimpalaan tayo balang araw. Kung tayo ay tapat na lingkod ng Diyos, makakatanggap tayo ng papuri mula sa ating Panginoon. Ano yung papuri? Okay, doon po sa text po natin. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Well done, thou good and faithful servant. Gusto ba nating marinig po yun? Ibang sarap marinig yun, magmumula sa ating Panginoong Jesucristo, di ba? On the other hand, the unfaithful servants will earn curse, hindi po blessing, shame, and eternal damnation. Amen? Babasahin ko lang, parable of the faithful and evil servants, yung nasa number 1. Sabi po rito sa 48, and if that evil servant, tawag po sa kanya ay evil, evil sa kanya, shall say in his heart, my Lord, delay it is come. Di pa naman darating ang Panginoon. And shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink with the drunken, nagpakasasa, nagpakabisyo, nag-inuman. Amen? Ano pa? The Lord of that servant shall come in the day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of. Biglang darating ang Panginoon, sabi hindi niya inaasahan. And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ihihiwalay siya ng Panginoon. Ihiwalay siya at makakabilang siya doon sa mga hipokrito na hindi ligtas, mga Pariseo, mga Saduceo. Kailangan talaga magtrabaho tayo. Ano pa? Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw, naaliping masama at tama. Grabe, ano? Di baling tamad na tayo sa bahay, di ka naguhugas ng plato, nagagalit yung nanay mo. Okay lang yon. Ang masama, tamad ka pa sa church. Di ba? Nalalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipalag ngalakal ng salapi at nang sa akin pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ang pakinabang. Ito yung alipin na ibinaon niya yung pera na ibinigay sa kanya. Sana nilagay mo na lang sa bangko, tumubo pa kahit konti. Yan ang ibig sabihin po noon, ibinaon niya, tamad siya. Amen? So grabe, curse. Sa Mateo 25, 26-30, ito po yung sinabi, alisin nga ninyo sa kanya ang talento. Okay? Pwede natin i-interpret din talents talaga kasi binigyan naman tayo ng talents eh. Diba? Ganda yung boses mo. Tapos hindi mo pinapagamit. Diba? Ang lakas-lakas mo. Halimbawa, talagang kapag anniversary ay magbubuhat po tayo. Dami nating bubuhatin. Sila na lang. Andyan naman si Elder Andrew. Diba? Mataglakas naman yan. Kahit 63 years old na. 63 years old ba? 64 years old na yan. Oh, hindi pa naman niya eksura yung 64 years old. Pinagkakakrasan pa. Oh, di ba? Oh, niaaya pa daw ng isang babae habang nagdadrive siya. Di ba? Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang alipin, tawag na naman, walang kabuluhan. Gusto nyo ba tawagin tayo ng Diyos, walang kabuluhan? Ako ayaw ko. Kailangan may kabuluhan ako. Alam nyo, hindi lang sa church ang paglilingkod sa Diyos. Nung hindi ako lingkod ng Diyos, nag-evangelize ako sa iba kahit hindi nakikita po ng pastor. Evangelize po ako ng evangelize. Hindi po nila alam pero alam po ng Diyos.
You can evangelize, tell about Lord Jesus Christ, His salvation to other people. Kahit wala po kami. You can still serve God. Alam naman ng Diyos yon. Pwede pa rin po tayo pong maglingkod. Basta lang gagawin. Yun nga, mas matindi. Mas maganda yun eh. Akalain mo, ikaw at ang Diyos lang talagang nakakaalam. Sinasabi mo si Jesus Christ. Noon wala pa kaming social media. Ngayon, ang laki ng opportunity po natin para mag-evangelize. Kasi may social media. Noon, pinupuntahan po namin sa bahay. Pinupuntahan ko yung mga kaibigan ko. Pinupuntahan ko yung mga kakilala ko. Nakukuha po natin, may kabuluhan tayo. Hindi lang yung nakikita daw sa mata. Eye service. Hindi lang. Amen? Yung importante, yung nakikita po ng Diyos. Are we using our talents, abilities, and investing our time, money, and effort in order to serve our Master? So, yun po yung tanong.